Yes, again, good afternoon. I'm Jen from Amazon Serye. Maraming seller ang nagtatanong, magkano ba dapat ang markup ng bawat products? Magkano ba dapat ang ipatong mo sa bawat produkto? 5 pesos ba? 10 pesos? 20 dirhams or 20 pesos? Ang totoo, walang iisang sagot dahil hindi lahat ng produkto pare-pareho. At sa video na ito, pag-usapan natin kung paano maglagay ng tamang markup para hindi ka malugi. Halimbawa, bumili ka ng soft drink sa supplier. 38 pesos ang isa. Magkano mo ibebenta? Let's say 40 pesos. So, meron kang 2 piso na markup. Mukhang maliit. Pero kung mabilis naman ang benta at volume ang strategy mo, okay lang yan. Imagine mo, 2 pesos pero nakabenta ka ng more than 100 bottles. That's good. Hindi lahat ng produkto kailangan ng malaki ang ipatong. Halimbawa, bumili ka ng shampoo. Binili mo siya ng 100 pesos. Then, pwede mo siya ibenta ng 120. Pero depende sa market mo. Okay? Halimbawa, nakatira ka sa probinsya and then kumukuha ka ng mga produkto mo sa bayan. Of course, ibebenta mo siya, let's say 120. Then may customer ka, nagsabi, ang mahal naman ng tinda mo, 120. Sa bayan, 100 lang yan. Pero yung customer, di ba, hindi nila alam. Hindi lang kasi presyo, yung produkto yung binili mo. Yung oras mo, yung pagod mo, pamasahe mo. Kung nagta-tricycle ka, pamasahe mo sa tricycle or kaya sa jeep. Or kung may sasakyan ka, yung gas mo. Di ba? Kuryente ng tindahan. At marami pang ibang gastos. Kaya ganun, 120. Kasi nga, nandun ka sa probinsya. Ngayon naman, kung nagbebenta ka na sa bayan ka din at nagbebenta ka, syempre, you need to be competitive. Hindi ka naman pwede magbenta ng napakamahal, yung mga kaparehas mo, ganun ang bentahan, nandun yung mga wholesale. So, it's very important na malaman mo kung saan ka magtatayo ng tindahan. Let's say, magtatayo ka ng tindahan, let's say lang sa may street, let's say sa kanto nyo, malapit sa inyo, bago ka magtayo, o kung sakaling may tindahan ka na, market check ka, pumunta ka sa ibang tindahan. Check ka, kunyari customer ka, magtanong ka kung magkano yung bentahan nila doon. Diba? Align ka ba sa bentahan? And then tignan mo rin kung gaano kalapit sa'yo yung tindahan, kung malayo ba sa'yo, or baka ikaw lang natitinda doon sa lugar nyo. Then, hindi porket, let's say, ang benta mo sa shampoo is 120. And then, nagtataka ka, yung competitor mo is nagbebenta lang siya ng 110. So, naiisip mo, konti naman ng tubo niya, 10. So, baka mamahal sa akin yung customer, 120 or something na ganun. But without knowing, yung kakompetensya mo, kaya ganun lang ang benta, is bumibili sila ng wholesale bulk quantity. Kaya ganun kamura. Kasi, once bumili ka ng napakaraming produkto, like wholesaler, mas mababa ng konti ang price. Kaya ganun. Hindi mo naman siya pwedeng i-align na katulad na 110 na din. Kasi nga, ikaw, marami ka pang expenses na inano doon. Yung pamasahe mo, yung pagod mo, kuryente, or what. Yung customer mo, kaya bumili siguro ng malaki. We don't know. Maybe marami silang tindahan, marami silang outlet, kaya ganun ang benta. Kaya ganun din sila. Kaya bultuhan din ang bili nila ng mga produkto. So, yun lang. And then same thing also sa supplier. Be careful also sa supplier. Baka mamaya bumibili ka ng produkto dito. How about mag-canvas ka naman sa ibang supplier? Baka makakuha ka ng mas mura. Baka yung nagbibigay sa'yo is tinataasan ng sa'yo, ang bigay sa'yo. So, importante din mag-canvas. Okay? Halimbawa naman, nakatira ka sa subdivision. Of course, iba yung presyo sa loob ng subdivision at lalabas sila doon, di ba? So, yun, isa rin yun sa mga sa halimbawa. So, maraming seller yung ganito. Pag bumili ng 100, nagpapatong ng 5, tapos sasabihan nila, may kita sila ng 5 piso. Hindi pa yun kita agad. Kasi nga, yung mga expenses mo.
dapat huwag yung kakalimutan yung expenses nyo palagi. And then, bago kayo magpresyo sa produkto, aralin nyo. Tama ba itong ipepresyo ko? Tama bang ipepresyo kong 120? Hindi ba ako lugi rito? Magkano lang ang tutubuin mo? Let's say, tubo mo 10 piso. Di ka ba lugi sa ganito? Sa biyahe mo, sa pagod mo, gastos mo, kuryente, lahat-lahat sa plastic. Pag-aralan nyo yung pagpipresyo ng mga produkto, importante yun. Kasi it will affect your business. Then, ang tamang markup ay hindi basta hula, like what I said. Magkano ang puhunan mo, magkano ang gastos mo, magkano ang market price, magkano ang gusto mong profit. Hindi porket mababa ang presyo, mas kikita ka. At hindi rin porket mataas ang presyo, walang bibili. Ang importante, may kita ka. So, that's it for today. Thank you so much for listening. Have a lovely afternoon. See you. Bye.